paglimot ng kahapon, maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, huwag malumbay, kahit ika'y nag-iisa. Ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay hindi mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Di Kanya pababayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Amen. Amen. Kumusta po kayo mga kapatid? Naway nasa mabuting kalagayan. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 23. Ayan. Happy midweek po sa ating lahat, sa bawat isa. And welcome po muli dito sa mga aral ng katotohanan ministry. Good morning, good afternoon, and good evening saan man tayo naroroon sa ating kinalalagyan. Naway ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay sa ating lahat. And praise the Lord sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy natin natatamasa upang tayo ay patuloy na magkapag-aral at magtipon-tipon upang magpalakasan at magpuri sa Panginoon. And maraming salamat sa inyong mga kapatid, sa inyong mga oras, bagamat kayo po ay mga busy, tayong lahat ay busy, ay pinaglalaanan po natin ng panahon ang mga ganitong pag-aaral. Kaya maraming pong salamat sa inyong mga kapatid. And bago ko po sabihin ang ating programa ngayong araw nito, nais ko po kayong batiin isa-isa. Unahin ko po ang ating admin na si Sister Joy Kitahara mula sa Japan.
And ang atin pong speaker na si Brother Ray mula po sa Novaliches, and si Auntie Emmy mula sa Amerika, and Sister Hilda mula sa Saudi, and si Sister Irene mula rin po sa Amerika, and si Sister Jenny Valdez mula po siya sa Nueva Ecija, and si Sister Geraldine and Sister Maricel mula naman po sa Hong Kong. Ayan, good afternoon po. And Sister Marites Medjona mula naman po sa Porac, Pampanga. Ayan, and si Sister Rose, welcome po Sister Rose Lucusin. Ayan, maraming pong salamat sa pag-join. And sana po, lagi po namin po kayong makasama. Ayan, and si Brother Sherwin, good morning po dyan o good evening. Ayan, thank you po Brother Sherwin. And si Sister Jenny Bida, and si Sister Bioli Cabria mula po sa Sorsogon, Bicol. Ayan po. Salamat po sa inyong lahat. Ang atin pong program sa umagang ito ay pangungunahan po tayo ng opening prayer po mula po kay Sister Bioli. And ang atin pong music offering ay magmumula po kay Sister Rose Ducusin. And si atin pong speaker, walang iba si Brother Ray. And pagkatapos po, meron po tayong mabilisang picture taking, then sharing and question and answer kung meron man. And ang atin pong mga prayer request po, wag niyo pong kalimutang i-chat box para maisama po ni Brother Ray sa ating closing prayer. Ayan po mga kapatid, tayo po ay mag-uumpis po ay magpapatuloy. Teka lang po, hanap po si Sister Princess, nandito na Sister Princess, baka pwedeng bigla-bigla ikaw po ang ating opening prayer dahil po ay si Sister Bioli wala po siyang audio, hindi po natin maririnig. Pasensya na po. Sige po, Sister Princess, bigay ko na po ang oras sa ating opening prayer. Sige po, ay manalangin mga kapatid. Tikit po natin ang ating mga pata. Amang banal dakilan namin Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat na nasa katas-tasang nasa langit. Ama, narito kami Ama na iyong mga anak na iyong pinagbuklod upang mag-aral ng iyong banal na salita, upang matuto Ama. Ama, naway sa oras na to, bawat isa sa amin, buksan mo ang aming puso't isipan na maintindihan namin at maunawaan ang aming pag-aaralan. Ama, kami lubos na nagpapasalamat na iningatan mo po kami Ama sa buong magdamag na aming pagtulog at binigyan mo po kami muli Ama ng panibagong buhay, panibagong pag-asa upang makapakinig muli na iyong salita Panginoon. Ama, narito po ang aming kapatid na si Brother Ray Panginoon, na ikaw nawa ang manguna sa kanya Panginoon. Puspusan mo siya ng banal na espiritu na lahat ng kanyang sabihin ay mamumula sa iyong kalangitan Panginoon. Ama, amin pong pinapanalangin Ama ang bawat isa sa amin nandito sa platform Panginoon na may kanya-kanya kaming problema, may kanya-kanya kaming pangangailangan at suliranin sa buhay. Alam namin Ama na bawat isa sa amin ay hindi ka nagpapabaya at iingatan mo ang iyong mga anak. Ama, amin pong hinihiling Panginoon na likhaan mo kami lagi Ama ng malinis na puso, likhaan mo kami na may pag-ibig, likhaan mo kami ng pagmamalasakit bawat isa Panginoon, na bawat sa araw-araw namin pamumuhay Ama na ikaw ang aming makakasama, sa bawat araw ng aming mga pagsubok, ikaw ang aming kaagapay. Ama, tulungan mo po kami Ama kung kami man ay nangihina, nanglulupaypay sa aming mga pagsubok. Alam namin Ama na hindi mo kami bibigyan ng pagsubok na hindi namin makakayanan, na ikaw lamang ang makakasagot sa lahat ng aming pangangailangan at problema na ipinagkakalob na namin sa iyo, Ama, ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. At kami ay nagtitiwala sa lahat ng iyong pangako sa aming Panginoon. Naway sa lahat ng may sakit, hindi ko man po sila kilala, Ama, sa lahat ng nasa ospital o sa kanilang kanya-kanyang bahay, dalawin mo po sila, Panginoon, at pagalingin mo po sila. Lahat ng nangangailangan ng iyong tulong, Panginoon, bigyan mo sila ng lunas sa kanilang mga problema. Akin din po pinapanalangin, Ama, ang aking dalawang anak, naway wala man ako sa kanilang tabi, Ama. Ako nagtitiwala na hindi mo sila pababayaan, mahirap sa isang ina na hindi maalagaan ang isa kanyang anak na may karamdaman. Gayon din sa inyo, Panginoon, na ayaw mo rin na kami ay magkasakit, ayaw mo na kami ay manlupaypay, ayaw mo kami na ay manghina. Kaya ako'y lubos na nagtitiwala at pinagkakatiwala ko sa iyo lahat ang kaligtasan ng aking pamilya at aking mga anak. Ama, tulungan mo po kami, Ama, na bawat isa sa amin na may sa buhay namin ang lahat ng aming pinag-aaralan,
Lahat ng aming pinagsasabi, Panginoon, ay maigawa namin sa aming buhay, na makita sa amin na Ikaw ang namumuhay sa amin at hindi na ang dating aming buhay, Panginoon. Lord, tulungan mo po talaga kami. Huwag mo kaming pababayaan. Huwag mo kaming bibitawan. Dahil kung kami lamang ang naghahawak sa iyo, Panginoon, maaari kaming makabitaw. Pero kung Ikaw, Ama, ang nakahawak sa amin, hindi mo kami bibitawan. Ama, maraming salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala. Tulungan mo din po, Ama, ang mga taong nawawala sa landas, mga taong hindi nila alam ang mga problema ng ibang tao na ito ay kanila nang nasasaktan. Lord, tulungan mo po kami sa lahat ng pagsubok, Panginoon. Naway ipaunawa mo sa aming mga kapatid, lahat kami ng iyong mga anak, sa mga wala pa sa katotohanan. Tulungan mo din po kami, Ama, na ma-share namin ang iyong katotohanan na aming nakita, aming naramdaman ang iyong pagmamahal, naway makita rin nila, Ama, at maramdaman nila na Ikaw ang aming Diyos na tunay at tagapagligtas sa amin. Ama, maraming salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala. Maraming salamat sa buhay na binigay mo sa amin. Ang lahat ng ito, Ama, ay aking iniiwan sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen and Amen. Amen po. Amen. Amen. Maraming pong salamat, Sister Princess, sa napakagandang panalangin. And salamat po, Sister Bioli. Alam ko pong ready po kayong mag-pray, kaya lang po yung audio nyo po ay hindi po natin marinig. Kaya maraming po salamat, Sister Princess and Sister Bioli. And ngayon po tayo po ay dadako na sa ating special music. First time po niya. Welcome po and thank you po, Sister Rose Ducusin. Bibigay ko na po sa inyo ang panahon. Is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break into, remember someone is praying for you. Love the on your good in the midst of the storm. Is your ship are you weary and warm? Not much longer. Someone's praying for you this very day. And peace be still. Is already on the way. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break into, remember someone is praying for you. Let your faith and strength is on you. And your tears fall like raindrops. Oh, darling, it cares and he knows just how much it can do to speak your name to someone in prayer. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break into, remember someone
you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone, in your heart, I can do. Remember someone. Asa may mga kauban na, share lang yung isa. Ang kanta pa man siya, siya may Ah. part karon. Di siya focus ang camera. Remember someone is praying for you. Amen. Amen. Amen po, Sister Rose. Amen. Pinas kailang Amen. mo. Amen. Praise the Lord sa napakagandang awitin. Maraming pong salamat. And bago ko po ibigay kay Brother Ray ang panahon, gusto ko lang pong batiin ang ating bagong pasok na si Sister Lotte mula sa Cebu and si Sister Weng mula rin po sa Saudi. Ayan, welcome po and good afternoon. And Good ito na po. afternoon sa tanan. Okay po, Sister Lotte, thank you po. And bibigay ko na po sa iyo, Brother Ray, ang panahon. Brother Ray, bigay ko na po. Okay po. Maraming salamat, Sister Maririna. At pinasasalamatan natin Sister Rose Ducusin. Ano ho, patagal-tagal ko na hindi nakita Sister Rose, di pa rin nagbago, maganda pa rin. Ano talaga, oo. At alam po ninyo, hindi po ninyo na itatanong, matagal kami nagkasama-sama niyan dito po sa bayanan ng Muntinlupa, ano? Tama ba ako? Oo, sa bayanan, oo. Kasama ko yung kanyang mabait na asawa, si Brother Alfred Ducusin. Sister Rose, nung Tuesday, papunta ako ng Nueva Ecija, dinalaw ko si Brother Alfred sa opisina. Marami kami, dumaan kami, naku, napakarami namin. Sabi ko, dalawin natin si Brother Alfred, matagal natin hindi nakita. Nako, talaga naman, absent siya. Sabi absent si Brother Alfred. Naku, sige. Sayang. Di bale, next week sa Wednesday, kung loloobin ng Panginoon, sa pag-alis ko uli, pagpunta ko ng probinsya, baka madaan ako sa opisina niya uli. Dadalaw kami, marami kami. So, oo, sabihin mo kay Brother Alfred. Brother Alfred, mabait po yan at isa rin sa sumuporta sa akin yan. At kasama ko yan doon sa kanyang radio program, ang Malakas na Sigaw program. Ano ho? At ngayon po hindi kami nakikita-kita marahil busy sa isa't isa. Gayon din ay pinasasalamatan ko rin si Brother Sherwin Sarmiento na kasama-sama ko sa Camp Daily. Dangan nga lamang ako'y wala mamaya at hindi ako makakasama doon sa Camp Daily. Ano ho? At anyway, tuloy pa rin yung aking live mamayang gabi. Sundan po ninyo mamayang gabi. Maganda po ang ating topic. May kinalaman po sa palatandaan na mapakikinanlan ang tunay na iglesia. Yan po yung mga katanungan pumapasok po sa atin. At and of course, maraming salamat po sa magandang special number ni Sister Rose. Someone is praying for you. Totoo po yan. At maraming salamat sa magandang panalangin ni Sister Princess Asitura. May nakuha ko sa magandang panalangin niya. Ang sabi niya, Panginoon, tulungan mo kami na maisakabuhay namin ang aming napag-aaralan. Totoo po yan, mga kapatid. Habang tayo po, kaya tayo merong Zoom, kaya po tayo nag-aaral, ay para pag-aralan pa ho natin yung mga bagay na nais iparating pa ho sa atin ng ating Panginoon. Kahit tayo po ay member na ng isang church o kayo ay member ng isang samahan, ay hindi po rin tumitigil yung paglago ng isang Kristiyano. Kahit ang isang tao ay member ng isang samahan, pananampalataya, ay kinakailangan lumago pa rin tayo sa kaalaman na nais iparating po ng ating Panginoon sa atin. Gaya ng mababasa po natin sa mga taga-Roma, pakinggan po natin sa aklat ng mga taga-Roma sa Kapitulo 15 na ang bersikulo naman po ay 4. Ganito ang ating kababasahan. Sa Romans chapter 15 and verse 4, ganito po ang sinasabi po ng ating Panginoon sa bawat mananampalatayang Kristiyano. Ang sabi ganito,
Sa pag-aaral po natin, sa pagtitipo natin ng pag-aaral natin ng Biblia, ang sabi, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una, ayan, yung Biblia, alam natin, nasulat ito ng una, ay nangasulat, bakit? Dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, ay magkaroon tayo ng pag-asa. Mga kapatid, yung ating mga karanasan natin sa buhay bilang Kristiyano, at mga kasaysayan ng ating buhay sa pananampalataya ngayon, ay hindi nyo po ba alam nakasulat na ho sa Biblia yung karanasan natin lahat? Katulad halimbawa na the prodigal son. Maraming prodigal son, na nag-backslide pagkatapos nagbalik, na nagbalik yung kapatid na hindi nag-backslide galit doon sa nagbalik. Kaya yung mga kasaysayan natin andun, meron tayo mga pagsubok. Yung pagsubok na dinaranas po natin, nakasulat na rin po sa Biblia yan. Yung mga pagsubok na naging karanasan ng mga sinaunang mananampalataya, ay nagiging karanasan din po natin sa ating pong kapanahunan. Alright. Sapagkat maganda ang dalangin ni Sister Princess Asitura, ang sabi niya, Panginoon, nawa ang aming pinag-aaralan ay maisakabuhay po natin. Basahin natin mga kapatid, dito iikot ang ating topic ngayon, dito po sa Aklat ng Kawikaan, kung ito po'y nabasa na ninyo, Proverbs, sa chapter 6 verse 16, ay napakaganda nito. Sapagkat nagnanais tayo na gusto nating mamuhay, na ikabuhay yung ating mga napag-aaralan, itong bubuksan natin topic ay isa sa gustong paalisin ng Diyos sa ating karakter. Ang sabi sa Proverbs, ito'y karanasan ni Solomon, mga kapatid. Ito'y magiging karanasan din natin. Ang sabi ni Solomon, may 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Nabasa na po ba ninyo ito mga kapatid? Meron palang 7 bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Abay, dapat malaman natin ito, mga kapatid, di ba? 7 mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Ano-ano kaya ito? Dito tayo ngayon mag-iisa-isa mga kapatid. Kaya't binabasa ako doon sa magandang post ni Brother Sherwin kanina doon sa kanyang anak sa bata. Batong-bato sa langit ay tamaan ay huwag tataba. Maganda yung kanyang post. Mga kapatid, ang sabi ni Solomon na naging karanasan niya sa paglilingkod sa Panginoon, ang sabi, may 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7. Isipin nyo, 7 bagay na mga kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Number 1, alamin natin, verse 17. Ang unang kinasusuklaman ng Diyos na ayaw ng Diyos sa ating mga Kristiyano, ang sabi niya, mga palalong mata. Ano po ba ibig sabihin? Mga kapatid, gusto ko kayo tanungin, ano po ba ibig sabihin ng palalo? Ano ba, yung mata raw natin, palalo ito Sabihin, mapagmataas na mata. Ayaw ho ng Diyos ang mata ng mga Kristiyano, Sister Maririna, ay maging mapagmataas. Mapagmataas pala yung mata natin. Akala ko ginagamit lang natin to sa paningin. Pero sabi ng Panginoon, ayoko sa isang mananampalataya na ang kanyang mata ay palalong mata. Pangalawa, ito na. Sinungaling na dila. Ayaw ng Panginoon na sumasamba sa kanya, pero yung dila, sinungaling. Pangatlo, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Ito'y mga pagpatay, mga kriminal. Tuloy natin sa 18. Puso na kumakatha ng mga masasamang katha. Sabihin itong palang puso natin, ang pusong tinutukoy dito, hindi po yung tumitibok na puso, kundi yung damdamin, feeling, emosyon. Ang sabi niya, yung emosyon ng tao, yung tinawag na puso, damdamin ng tao, ay gumagawa ng mga usapin. Na yung usapin ay masamang akala. And then, sumunod ay 4, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan.
Sa halip na patungo sa bahay-sambahan, sa halip na ang paa ay gamitin sa paglilingkod sa Panginoon, ay matulin sa paggawa ng masama. Versikulo 19, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, ito na, at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Tignan ho natin yan. Ito na. Mga sinungaling na saksi, ibig sabihin nagdadala ng balita ng kabulaanan at pagkatapos ay maghahasik, ibig sabihin magkakalat ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Mga kapatid, ang sabi, 7 bagay na kinasusuklaman ng Panginoon. Isa-isahin ho natin para naman yung magandang panalangin ni Sister Princess. Ang ganda eh. Panginoon, yung aming pinag-aaralan ay maisakabuhay po natin. Ngayon tayo po mga kapatid ay bagamat tayo nagkasala, tayo'y mga nagbalik sa ating Panginoon, ay alamin natin yung mga bagay pa na ayaw nagpagawa ng Panginoon sa atin para tuluyan na yung ating paglilingkod sa Panginoon ay maging katanggap-tanggap sa Kanya. Balikan natin ang number 1. Ang sabi ganito, ulitin natin. Sa chapter 6 verse 16, ang sabi ganito, unahin natin ito. May 6 na bagay na pinagtatanim ng Panginoon, oo, 7 mga bagay kasuklam-suklam sa Kanya. Number 1 ay ang mga palalong mata, period tayo rito. Paano ba nagkakasala ang ating mga mata? Bibigyan natin mga kapatid ng mga 4 hanggang 5 bagay na ito'y paliwanag ng Biblia. Una, kaya nagkakaroon ng pagiging palalong mga mata ang tao, maging sa loob din ng simbahan natin, maski tayo individually. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na mapagmataas na mga paningin. Ano ba yung mga paningin na tinutukoy dito mga kapatid? This is applying for our spiritual sight. Spiritual sight. Pakinggan natin ang spiritual sight dito po sa Matthew chapter 6. Verse 23, naku, napakaganda nito. Ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, sa chapter 6 verse 23, ganito ang usapan nila. Ang sabi ng Panginoon, kaya tayo nagiging palalo sa paningin, sapagkat ang mata natin ay ano laman? Ito, dapat kung masama ang iyong mata, magiging masama pala ito eh. No? Dapat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y napupuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano pa kaya kalaki ang kadiliman? May tinutukoy ang ating Panginoon mga kapatid sa ating pag-aaral. Kaya pala nagiging palalo, nagiging mapagmataas ang isang mata ng tao. Maski tayo'y naglilingkod, maaaring maging biktima tayo niyan sa panong pamamaraan. Kapag ang mga mata natin ay laging masama na lang, ang tinitignan natin, nadadamay daw yung buong katawan natin. Siyempre, di ba? Magkakonekta po yan eh. Di ba, Sister Maririna? Magkakonekta yan. Ano man ang visual na nakikita ng ating mga mata, pumapasok po yan sa ating mental. And then kapag pumasok sa ating mental yan, magkakaroon ng reaction yan. Ang tawag natin sa English ay emotional reaction. Diba? Nagkakaroon tayo ng emotional reaction sa bagay na nakita ng visual ng ating mata. At kapag tayo nagkaroon ng emotional reaction, Sister Joy, magkakaroon na tayo ng damdamin na hindi na mabuti. Bakit? Kasi yung nakita natin, hindi mabuti. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung laging masama ang iyong mga paningin, ang iyong buong katawan ay nagiging kadiliman. Bakit? Hinahatak tayo ngayon ng ating mata na gumawa ng isang bagay sa nakikita. Halimbawa, bigyan natin ng halimbawa. Buksan natin ang aklat ni Mateo sa Kapitulo 7, nang mangaral ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ganito, tignan ninyo ang mata ng tao. Ang sabi ng Panginoon ay ganito, tungkol sa mata. Ang sabi niya, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Verse 2,
sapagkat sa ihahatol ng inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat sa inyong isusukat ay susukatin kayo. Bakit tinitignan? O, tignan, kasama ho yung mata di ba? Kaya tayo humahatol dahil nakikita nung ating mata. At bakit mo tinitignan ang alin? Ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid. Tignan natin to. Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan. Napakalaki yung tahilan. Pag sinabing tahilan, poste. Haligi. Kung lilinawin natin yung tahilan, ngunit hindi mo pinapansin ang haligi na nasa iyong sariling mata. Kaya yung mata ginagamit natin sa panghatol ng mali. No? Kaya nagiging palalo ngayon ng tao. Tuloy natin sa verse 4. Paanong sasabihin mo sa iyong kapatid? Pabayaan mong alisin mo ang iyong puwing sa mata mo. At narito ang tahilan sa iyong sariling mata. Ibig sabihin ng Panginoon, yung humahatol at yung hinahatulan, parehong marumi ang mga mata. Kita ho natin. Alright. Para maalis sa atin mga kapatid, yung dumi ng ating mga mata. Hindi puro yung kamalian ang tinitignan, hindi puro yung kasamaan ang tinitignan, para wag tayo mahulog sa ganung mga bitag ng mga ganung mga espiritu. Ay pumunta tayo sa isang bagay na gustong ipakita sa atin ng Panginoon sa ating mga mata. Alam niyo po ba kung anong dapat nating isang tignan natin? Pakinggan ninyo sa 2 Korinto, sa 4:18. Napakaganda mga kapatid ito. Dito raw natin gagamitin yung ating mga mata para tayo ay huwag maging palalo. Dito po sa Kapitulo 4 ng 2 Korinto na ang bersikulo ay 18. Ayan. Pero kung maganda ito, pakinggan ho natin ito mga kapatid. Ito'y aral sa atin. Samantalang kami ay nagsisitingin. Mga kapatid, kasama na naman ang mata rito. Visual na naman ang pinag-uusapan. Sabi ni Pablo, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakakikita, material, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Ano ba yung hindi pa natin nakikita? Hindi ba yung second coming, mga kapatid? Kaya ang Seventh-day Adventist, ang sentro ng ating doktrina, Christ is coming again. Di ba? Babalik. Wala tayong bukang bibig. Malapit nang dumating ang Panginoong Jesucristo. Malapit na nga dumating ang Panginoong Jesucristo. Kung ano naman tinitignan ng mga mata natin. Hindi tayo nakatingin doon sa bagay na hindi nakikita. Kaya sabi ng Panginoon, para wag mahulog ang ating mga mata na tayo maging palalo sa ating sarili. Para tayo'y maging mapagkumbaba sa harapan ng Diyos, ang tignan daw natin, unang-una, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, na dapat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang katapusan. Mga kapatid, ito ang dapat na maging sentro nating magkakapatid kay Kristo. Ito ang dapat nating maging goal spiritually. Spiritual vision is what? Natignan natin mula sa malayo yung pangako ng Panginoon na yung kanyang kaharian na hindi pa natin nakikita literally, but spiritually, nabivisualize natin through the book of the Bible na binabasa natin na ganito ang kaharian na ipamamana ng ating Panginoon Diyos. Saan daw natin ititingin ang ating mga mata? Hindi sa kahinaan ng ating kapwa o sino mang tao na makatitisod. Hindi yon. Itingin daw natin yung ating mga mata sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Yun ang pag-asa natin. Nakakita na po ba kayo ng taong naghihingalo?
Marami na ho akong na-witness niyan. Marami na akong pinaglingkuran. Agaw hininga, alam mo, sabi nila. Sabi niya, kapatid na rin. I know that Christ, when come, makakarating ako sa kaharian niya. Yun ang tinitignan mo. Pero ang tao malalakas pa habang nabubuhay, hindi yung hindi yung kaharian ng Diyos ang inaantay, yung mga bagay na nakikita, alam mo na, materialistic, sandibutan, kaya maraming mga backslider, kaya maraming nanlalamig, kasi hindi sila nakatingin doon sa mga bagay na hindi pa nakikita. Pero tayong nag-aaral ngayon, mas sentro ang ating kaisipan sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya nagtsatsaga tayo ng ganitong oras na tayo'y nag-aaral ng MWF. Alright, lastly, bago tayo tumungo sa kabilang sitwasyon, lastly, sa Book of Psalms, tignan natin ang Salmo, sa aklat ng mga awit, sa 119, pakinggan natin yung 119, chapter 119, ang sabi ni King David sa verse 37, ganito sabi niya, tignan po natin sa verse 37, ang sabi niya ganito, ang sabi niya, ito na mga kapatid, teka muna, i-flash natin. Ito, ang sabi ni King David ay ganito. Ba, ayaw Aha. Teka, sandali kailangan mailabas ko ito Okay, sa Psalms 119 verse 37, ang sabi ganito. Ayaw. Sandali lang po. Maganda tong talatang ito Medyo humihina yung aming Anyway, buksan na lang po natin sa 119 verse 37. Ang sabi ganito. Ang sabi ni King David, alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. Visualize na naman Kasi kung ano nakikita ni David Sabi ni David, Panginoon, ika niya, alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan at buhayin mo ako sa iyong mga daan. Wow. Nice. Alisin mo yung aking mga mata. Bakit? Kung ano tinitignan natin Sabi nga doon sa, alam nyo, ang isa pong nakakalungkot, gusto kong basahin lang ito, Minsan ito ginagamit natin. Ito'y reminder sa atin, mapapalalaki ka, mapababae ka, ganito po reminder. Ito minsan ang ginagamit ng mga mata. Sa aklat ng mga Numbers, the book of Numbers, chapter 15, ito yung inano ni King David, Ang sabi doon sa chapter 15, tignan natin, verse 18, tignan natin, 39 I mean, 15:39, ang sabi ni, ang sabi ng isang propeta, at sa inyo'y magiging isang tirintas upang inyong mamasdan. Yung kautusan ng Diyos itatali daw sa mga kamay. At sa inyo'y magiging isang tirintas upang inyong mamasdan. At inyong maalaala ang lahat ng mga utos ng Panginoon. Tingnan po ninyo, during the Old Testament time, yung mga taong makakalimutin sa kautusan ng Diyos para wag daw malimutan yung kautusan ng Diyos. Ang sabi, gawin ninyong tirintas. Mga kapatid, kaya may 10 daliri tayo, di ba? Kinakanta natin, 10 mga daliri, kamay at paa. Ibig sabihin, may 10 daliri tayo sa kamay, may 10 daliri tayo sa daliri, paala-ala sa atin na may 10 utos. Kaya 10 ito Kaya sabi ng Panginoon, sapagkat nilagyan tayo ng 10 daliri bilang paala-ala na may 10 utos ang Diyos. Ang sabi niya, at sa inyo'y magiging isang tirintas upang inyong mamasdan at inyong maalaala ang lahat ng mga utos ng Panginoon. Ito na. At inyong tuparin at upang huwag kayong sumunod sa inyong sariling puso at sa inyong sariling mga mata na siyang ninyong ipinang-aapid. Ayun. Kita ho ninyo. Kasama yung mata Pag kasama yung visual, apektado damdamin natin yung heart, yung puso.
na siyang ginagamit ninyo, ang inyong mga mata at ang inyong puso, ginagamit ninyo sa pang-aapid. Ang sabi ng propeta sa mga bilang 15:39. Kaya mga kapatid, bago tayo pumunta doon sa pangalawa, ang sabi, gamitin natin ang visual sa mga mabubuting bagay at itigin natin sa espiritual sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Ano? Kung may nakikita man tayo na hindi mabuti, sabi nga sa Kawikaan, ang mga mababait na tao ay nakakakita ng kasamaan. Bakit pinakikita ng Panginoon sa ating mga mata? Yung kasamaan, para wag natin sila tularan. Yun ang ibig sabihin. Ano? Yun ang ano ng Panginoon. Hindi para tayo matisod. Kaya pinakikita ng Panginoon yung mga kasamaan sa atin para wag natin sila gayahin, wag natin sila tularan. Aba, maswerte tayo, Sister Joy, kapag nakakita tayo ng masama. Ano ibig sabihin nun? Mabait kang tao. Di ba? Mabait kang tao. Pero pagka hindi ka nakakita ng masama, abay, mag-isip ka na. Ano? So, punta tayo sa pangalawa na sinasabi na kinasusok naman din ng Diyos. Bukod sa pagmamataas ng mata, ay meron pa hong kasunod. Pakinggan po natin, balikan natin ang Kawikaan 6:16 at 17. Proverbs, sabi rito, chapter 6, verse 6, 16 and 17. Ang sabi ganito, may 6 na bagay na ipinagtatanim ang Panginoon, oo, 7 sa mga kasuklam-suklam sa Kanya. Una, mga palalong mata, o napag-aralan natin. Punta tayo sa pangalawang kinasusuklaman ng Diyos na ayaw ng Diyos na makita sa kanyang mga anak. Alin yan? Yung pangalawa ay ang pagiging sinungaling na dila. Alam po ninyo, itong dila, ewan ko ba? Sabi nga ng Panginoon, diretso natin sa 19, sinungaling na saksi na nagsasalita. O di ba pagka nagsasalita, ginagamit natin ang ating ang ating dila. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan. Kaya itong dila ay nagsasalita ito ng kasinungalingan, nagsasalita ito ng kabulaanan, hindi katotohanan, at pagkatapos kapag naibulalas na ng ating dila ang kabulaanan at sinungaling na bagay, ano nagiging resulta? Ang sabi, at naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Bakit? Dahil sa pagsasalita. Oo. So, ganun po. Ganun po ang isa sa pinaalis po ng ating Panginoon sa ating pong mga Kristiyano. Ano ho? So, Beno, atin munang tatapusin at tayo po ipapasa muna natin kay Sister Maririna. Isa susunod po ay itutuloy natin. Amen. Amen po, Brother Ray. Napakaganda po ng ating topic ngayon. Pansamantala po, tayo po ay mai-interrupt muna dahil tayo po ay mag-picture taking po muna. Sandali. Babilis lang po ito. So, pahiram po muna ng inyong mga camera. Mga sister. Hello, Sister Ampi. Hindi kita nabati kanina. Ayan. And ayan, camera, kompleto na ba? Sister Hilda. Ay, Sister Evelyn. Hello po, Sister Evelyn Conde. Naka-duty. Thank you. Okay po. Thank you po. Naka-duty na late nga ako kasi naka-duty. Okay lang po. Okay. Sige, smile po kay Sister Irene. Wala si Sister Irene. Baka nakatulog Sister Irene. Sister Geraldine. Oh, Sister Lotte. Sister Lotte. Yung camera mo. Camera ko. Oh, camera. Hello, Cecilia. Ayan. Sige, smile, smile. Ay, nawala. Ayan, yan. Okay yan. Okay. Okay, ayan. 1, 2, and 3. Isa pa po. 1, 2, and 3. Isa pa po. 1, 2, and 3. Ayan. Sister Weng, hindi ka naglabas ng beautiful face. Oo nga naman. Si Sister Irene, nakita ko yung kama niya gumagalaw. Puro unan. Ang cute ng unan.
Ayan, thank you po. Makuha ka. Makuhaan ko litrato. Sister Lotte, ayan, lakas boses. Thank you everyone sa inyong mga beautiful smile and sa camera po. Thank you po. Ayan, tayo po ay babalik na po sa ating napag-aralan. Tayo Napakaganda po ng Kasi ating, nasa bulsa lang yung aking cellphone, sis. sa bulsa. Okay po, sige po, makinig po Oo, kayo. nasa sister. bulsa kasi may mga pasyente na Sige po, ilagay nyo na po sa bulsa. Makinig na po mahuli kayo. ng supervisor. Opo. Sige po. Yan. Thank you po. Ayan, tayo po ay magbabalik. Sino po ang gustong manguna agad sa ating katanungan or may sharing? Kung wala pa, ako po muna, Brother Ray. Yun Yes po po. yun po ba, Brother Ray, na yung nakalagay po na na parable po ba yun? Yung sabing pagka alam po natin na ang ating mata ay makasalanan, dukitin natin. Kasi mas maganda pang pumasok sa langit ng walang mata kaysa yung mata mo ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Parable lang po ba yun? O totoo pong dapat nating dukitin yung mata natin talaga? Ang ganda ng tanong mo talaga. Bihirang tanong yan. Bihira, lumabas yung tanong na yan. Ano? Ikaw lang ang nagtanong yan. Alam mo, kung literal yan, lahat ng tao sa mundo bulag na. Alam mo kung bakit? Tama yung tanong mo eh. Yun po ay isang parable. Ano? Ibig sabihin, kung yung kasalanan ay nananahan sa ating mga mata, alisin natin. So gumagamit ang Panginoon ng mga parable, ng mga pagpapaliwanag na kung nagkakasala man ang ating mata, para wag ka na magkasala, alisin mo, dukutin mo. Bakit? Andun yung kasalanan sa mata eh. Ibig sabihin, alisin na natin yung kasalanan na yon. Mga kapatid, kahit sabihin natin, kapatid, alisin mo na yung kasalanan. Kapatid, wag mo nang gawin ito. Oo, maganda yung advice na advisean natin siya. Pero kung yung ina-advisean natin ayaw namang magbago, ay wala ho tayong magagawa ron. Alam niyo, sa sarili po natin, hindi po tayo makapagbabago eh. Ang makapagbabago lamang sa karakter po ng tao ay ang Holy Spirit. Yan ang tandaan po natin. Yung po ang magbabago po ng ating pagkatao, ng ating karakter. Kapag ang Holy Spirit ay tumahan po sa atin, babaguhin ng Espiritu Santo yung ating pag-uugali, bibigyan ka ng bunga ng Espiritu Santo. Pakinggan ninyo sa isang talata po ng Galacia Kapitulo 5 na ang bersikulo ay 22, bibigyan ka ng Espiritu Santo ng bunga ng Espiritu Santo para ikaw ay makalakad na sa panibagong buhay. Ang sabi ganito, dapat ang bunga, ayan na, the fruit of the Holy Spirit is, number 1 is love, pag-ibig. Pagkatapos, matuwain ka, katuwaan. Hindi ka laging nakasimangot, para bagang araw-araw may problema ka. Pagkatapos, may kapayapaan ka. Kahit may dumating na suliranin sa iyo, meron kang kapayapaan sapagkat may Kristo tayo. Pagkatapos, pagpapahinuhod, hindi tayo sugod ng sugod. Pagkatapos, kagandahan loob sa ating kapatid o sa kapwa. Pagkatapos, kabutihan. Pagkatapos, may pagtatapat ka sa kapwa mo, pati sa Panginoon. Maamo ka, approachable ka. Hindi yung nakakatakot kalapitan, lagi nakasimangot. Pagkatapos, meron tayong pagpipigil. Kaya ang sabi ni Pablo, kung nasa atin ang bunga ng Espiritu Santo, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So yun po ang pinadadala po sa atin ng Panginoon. Amen. Amen. Amen po, napakaganda. Sige po, binabasa ko po yung ni Sister Hilda. May nagtaas na. Ayan, si Sister Geraldine. Sige po, Sister Geraldine. Sister Geraldine, go ahead po. Hi, hello po. Hello. Actually po, Kuya Ray, may katanungan po sa aking kaibigan. Yes. Asan na yung kaibigan mo? Bakit umalis? Nakikinig lang siya, nahihiya pa. I see. Actually po, ang tanong po niya, ano po ba daw yung bagang nakatotal surrender ka na? Yung ay nakatotal na forgive mo na ang isang tao? Ano po ba daw yung, kasi sinasabi na, napapatawad na kita pero laging nagpaparinig.
So, total na napatawad mo na po ba siya o hindi po? Ay, hindi pa ho napapatawad yung ganun. May kasabihan tayo at yun din ang kasabihan ng ating Panginoon is forgive is to forget, di ba? To forget is to forgive. Ano ho? Kapag tayo'y nagpatawad na po sa ating kapwa, kinakalimutan na po natin yung mga bagay na nakaraan. Pero kung yung bagay na nakaraan ay binabalik-balikan pa rin natin, hindi pa rin po tayo nakapagpapatawad doon sa taong nagkasala. Pakinggan ninyo sa isang talata po ng aklat ni Mateo sa Kapitulo 18, ganito po ang ating kababasahan. Chapter 18, verse 21 ng Matthew. Samahan ninyo kung basahin ito ha, Sister Geraldine. Chapter 18, verse 21. Ganito ang pagkakasabi ng Panginoon tungkol sa nagkakasala sa atin. Pakinggan po ninyo. Nang magkagayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin. Now, ang pinag-uusapan dito, how many times I will forgive my brother? Ilang beses ko po siya patatawarin? Hanggang sa makapito? Ano sabi ng Panginoon? Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito. 70 times 7 pa. Kaya, ibig sabihin ng pagpapatawad ay yung patuloy na paglimot mo sa mga nagawa niya sa iyo, laban sa iyo. Kalimutan na ho yun. Hanggat hindi nyo kinakalimutan yan, walang reconciliation. Walang pagbabati na sinasabi natin. Hindi tayo nakapagpapatawad. Kung ang Panginoon nga nakapagpapatawad at lumilimot sa kasalanan nating nakaraan, gasino pa tayo na tinuturuan ng Panginoon na magpatawad ka, hindi lamang 7 beses, kundi 77. Pakinggan ninyo kung paano magpatawad ng Diyos. Yun ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Maging tulad niya tayo na marunong lumimot. Kasi ang papasok sa langit, lumilimot sa mga bagay ng mga nakaraang mga bagay na naging karanasan. Ito sabi ng ating Panginoon. Babatak po sa Kapitulo 2. Sa Kapitulo 1 tayo. Sa unang 1, sa Kapitulo 1, versikulo 9, pakinggan po ninyo kung paano magpatawad ang ating Panginoon. Una, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ayun, kapag pinatawad tayo ng Diyos, kinakalimutan niya na yun eh. Ang tingin niya sa iyo ngayon malinis na. Bakit? Nagpahayag ka ng iyong ng iyong pagkakasala, hiningi mo ng tawad. Ganon din po tayo mga kapatid. Na kapag tayo ay may nagawang pagkakasala o merong mang kapatid na nagkasala sa atin, patawarin po natin. Makapitumpung-pito. Paano ko naman mapapatawad, Panginoon? Ayaw naman humingi ng tawad. Yes, tanong. Meron Kuya ganun Ray, no? Kuya Ray, may tanong pa daw siyang iba, Kuya Ray. Sige, ikaw lang. Ay, yung tanong ko po kasi, Kuya Ray, kasi may kaibigan ako. Totoo yan yung paano ko magpapatawad kung hindi. Kung nagkasala siya, tapos hindi mo na kinausap, tapos hindi na kayo nag-uusap, tapos syempre, hindi ka kinakausap, wag mo na rin kausapin para mawala na lang ng Tama ba yun? Kuya Ray, Ali po. Mamaya Kuya po Ray, sasagutin natin yan. Sige, tuloy. Oo. may tanong pa po raw siya. Sige, tanong. Sige lang. Oo. Paano po yun, Kuya Ray? Kasi may isa akong kaibigan. Alam ko na siya ang may kasalanan sa akin. Kasi dahil din sa isang kaibigan na nalaman ko na siya ang nagsabi ng ganon para sa akin. Tungkol sa akin. Pero, alam ko siya ang may kasalanan, siya ang punot dulo. Pero hindi po siya umamin at hindi po siya nanghihingi ng patawad po. Tawad, gano'n. Mga kapatid, kung yung kapwa mo, kapatid mo o kaibigan mo ay alam mong nagkasala siya sa kanya, ay kausapin mo muna.
Pakinggan ninyo ang isang instruction ng ating Panginoon para ikaw naman ay hindi makapagtanim ng sama ng loob at huwag kang madamay do sa kasalanan ginagawa ng kaibigan mo. Marami ho niyan, ano ho, yung personal lang tao, ikinakalat, pagka nabisto na, kinausap mo, ayaw naman umamin. Problema niya na yon. Ang ating gawain ay ganito ha, sister ha, pakinggan mo ito'y aral ng Panginoon, nakasulat sa Biblia. Ang sabi, at kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, kahit kaibigan mo siya, pumaroon ka, puntahan mo yung kaibigan mo at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Wala kang kasama, dalawa lang kayo. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. So yun po. Ngayon, kung hindi ka niya pakinggan, wala ka ng kasalanan. Sinabi mo na no? Sino ngayon na may kasalanan? Di yung ayaw umamin, bahala na siya. Basta sinabi mo na yung totoo. Hindi ba? Okay po. Thank you po. Okay, ayos ba? O teka muna, hindi pa tapos. Sige Kapag po. nagkasalubong kayo, batiin mo rin. Ay, sister, pag sinimangutang ka, hayaan mo siya. Sino ba nagkakasala? Hindi ikaw. Hayaan mo siya. Basta ikaw bumati. O, di makikita ng Panginoon at ng mga tao, aba, mabait pala si sister. Kahit inapi na, bumabati pa rin. Di ba? Kaya, ang mapagkumbaba, itinataas yan. Pero kung maging mataas ka, ibababa ka ng Panginoon. Amen ba? Amen. Okay. Amen. Amen. Amen, Sister Maricel. Sa napakaganda mong katanungan and magandang kasagutan. Maraming salamat, Brother Ray. Sino pa po nakataas? May peace. Sister Princess, may tanong ka ba? Wala pa ako nakita. Si si- Sherwin muna, Sige, Maria. sige. Oo nga, si Brother Sherwin nakataas na. Sige po, go ahead, Brother Si Brother Sherwin. Sherwin. My big brother. Ayan, kauwi ko lang Brother. galing night duty. Kaya habang ako nakikinig, Princess, Kuya Ray, at yung Marilina, Yes. Mm. nag-strike sa akin yung sinabi mo kanina na ang kasalanan ay pinapakita sa mga taong matutuwid. Tama po ba? Yung sinabi niyo kanina? Mm, Ang Opo, kasalanan, ayon po sa kawikaan. Opo. mm. oo, pinapakita sa mga taong matutuwid. Paano na yung mga makasalanan? Hindi na nakikita yung Matuwid. Hindi na nakikita yung kasalanan. Ako kasi, sabi ko, paano ko nakita kasalanan nung Kuya Ray? During the fall, no, yung si Eve, no, sa Plan of Redemption chapter 3. Hindi ba pinakita sa kanila ng Panginoon yung kasalanan? Di ba pinakita naman, di ba? Pero tawag dito, nagkasala naman sila. Paki-elaborate nga, Kuya Ray, kung bakit ipinapakita ng Panginoon sa mga taong matutuwid yung kasalanan. Paano naman yung mga makasalanan, hindi na ba nila nakikita yung mga kasalanan at sila nagpapatuloy pa sa masama? Ganun po ba yun? Kung tama yung tanong ko, Kuya Ray. Di, tama yung tanong mo, bro. Mm. Talagang napapanahon yan tanong mo. Totoo yan, totoo yan, Ang sabi nga sa kawikaan, hanapin ko rito, sinasabi ron ang mga taong matutuwid o yung mga taong mabait ay nakaakita ng masama. Ibig sabihin, pinahintulutan ng Diyos na makita natin yung mga masamang bagay. Hindi sa dahilan para para ikatisod natin. Pinahintulutan ng Diyos na makita natin yan para wag natin silang gayahin. Bakit? Tayo nakakaalam na mali yung ginagawa nila ang tanong ni Brother Sherwin, pinakamagandang tanong, yung bang gumagawa ng masama? Ay hindi ba nila nalalaman na yung kanilang ginagawa masama? Aba, para sa akin, kung ako sasagot dyan, ay may pagkakataong nalalaman po nila. Alam nyo kung bakit? Kasi Diyos ang magpapahayag sa kanila Sa mga gumagawa ng masama, Diyos po ang nagsasabing na yung kanyang ginagawa ay masama. Pakinggan ninyo sa isang talata po ng Juan, Kapitulo 16, na ang bersikulo po ay 13. Tama. Sa 8. Dito po sa Kapitulo 16 na ang bersikulo po ay 8, Diyos po ang nagpapahayag sa mga taong gumagawa ng kasalanan na yung kanilang ginagawa ay masama. Ito sabi. At siya, Espiritu Santo, pagparito niya ay kanyang susumbatan ng sanlibutan tungkol sa kasalanan
at sa katwiran at sa paghatol. Ayun. Kaya yung gumagawa po ng masama, maging mga kasama natin, kahit gumagawa ng masama yan sinusumbatan din ng Holy Spirit yan. Uy, masama yung ginagawa mo, ganyan-ganyan. Ngayon, ang problema, Brother Sherwin, yung acceptance ng taong nagkakasala. Tatanggapin niya ba na totoong kasalanan yung ginawa niya o hindi niya tatanggapin? Pag hindi niya tinanggap, natural sa harapan mo magsisinungaling yan. Problema niya na sa harapan ng Diyos yan. No? So yun po ang aking sagot po doon sa magandang katanungan ni Brother Sherwin. Thank you, Kuya Ray. You're Salamat po. welcome. Salamat. Nakamute ka, Sister Langging. Nakamute. Sorry po. Ang dami ko na pong nabate. Wala pala akong voice. So, thank you po, Brother Sherwin and Brother Ray sa napakagandang pagpaliwanag. And si Sister Princess. Sige po, go ahead po, Sister Princess. Sige, konti lang to. Kuya Sherwin, may dagdag lang ako sa sagot ni Kuya Ray. Alam mo, Kuya Sherwin, di ba sabi ni Kuya Ray na nakakakita tayo ng kasamaan sa yung parang ganun ba? Kasi pag sinasabi natin yung kamalian nila, Kuya, ayaw nilang tanggapin kasi may pride sila. Yung gusto nila, sila lang yung tama, sila lang yung masunod. Kaya ang dapat lang natin gawin ay ipakita na lang sa kanila yung kung ano yung tama at yung may pag-ibig na pagsalita sa kanya. Balang araw, Kuya Sherwin, kasi naano ko na yan na naisip din niya na mali din siya pala. Kaya panalangin lang ang ng mga ganyan na tao na nakikita na ang akala nila ay sila lagi ang tama, na hindi nila matanggap ang kanilang kamalian, na ang akala nila sa kanilang sarili na sila ang tama porque sila na yung maraming alam. Kaya puri ng Panginoon sa pag-aaral. Brother Ray, may tanong po ako. Ano ba yung tanong? Sa yung 10 kautusan ba ng Panginoon? Di ba wala naman po nakakasunod sa 10 utos na yon. Kasi araw-araw naman tayo na nakakagawa ng kasalanan, nakakapagsinungaling, nakakagawa ng kamalian. At may narinig po ako na memorize niya po itong 10 utos, pero hindi naman niya isinasabuhay. Ano ba ang kahalagaan ng 10 utos na ito na sa ating buhay, sa ating pag-aaral, kasi alam na natin yung utos, pero hindi naman talaga natin ito nagagawa. Hindi naman sa 10 utos na tayo maliligtas. Binigay ng Panginoon ang 10 utos na to para tayo maituwid, para isabuhay natin ang 10 utos na ito at ipadama natin sa ating kapwa ang lahat ng nakasulat na ito. Ngunit ang iba po ay hindi naman po natin nakikitaan, puro lamang sa salita pero wala naman po sa gawa. Yun lang po, Kuya Ray. Salamat. Oo, maraming salamat. Pero bago tayo pumunta ron sa magandang katanungan mo, Sister Princess, nais kong basahin lamang sa inyo sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 22, na ang bersikulo po ay 3. Ganito ang sinasabi sa ating lahat. Sa Proverbs, Kawikaan, Kapitulo 22, bersikulo 3, ay ganito po ang paalaala po sa atin. Pakinggan ninyo. Kay Brother Sherwin at sa atin lahat. Ang mabait na tao, ito na, ay nakakakita ng kasamaan at nagkukubli. O tayo pa nga nagtatago, di ba? Ngunit dinadaanan ng musmos at nagtitiis. So, tama po yung sinabi po ng Biblia na ang taong nakakakita ng masama at nagkukubli, ibig sabihin, nagtatago at hindi natin sinusunod yung ginagawang masasama nung nakikita natin, dahil sa pinakikita ng Panginoon, mabait kang tao. Kaya yung mga ganyang attitude, wag mong gagayahin sa mga nakikita mo. So maliwanag, ang mabait na tao ay nakakakita ng masama. Okay, tungkol naman po sa 10 utos. Hindi porkit sinabing sundin ninyo 10 utos, hindi ka na magkakasala. Kaya po pinatutupad po sa atin ng 10 utos. Hindi para tayo ay pag sinunod natin hindi ka na magkakasala. Hindi po. Kaya po pinakikita sa atin at pinasusunod sa atin po ng Diyos ang 10 utos sapagkat meron po siyang mensahe sa ating mga taong nagkasala. Pakinggan ninyo, kaya pinatutupad sa atin ito, hindi sa dahilang hindi ka na magkakasala. Ito ay guide. Ito po ay
ay gigiya sa ating buhay sa araw-araw para tayo ay mailayo sa pagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Ang sabi po sa 7:7 ng Roma, ganito po ang 10 utos kung ano pinakikita niya sa ating mga tao. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag nawang mangyari. Dapat hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. May napansin po ba kayo sa 10 utos? Kaya pala binigay ang 10 utos sa dahilang ito pala ay pagpapakilala kung ano ang kasalanan. Ayan. Kaya pinakikita ng Panginoon, araw-araw nagkakasala tayo. Kaya nga si Kristo namamagitan sa langit Para kung tayo magkasala rito, may tagapamagitan tayo, humingi tayo ng tawad. At ang isa pang gagawin natin, kapag alam po nating mali na yung ginawa natin yon, ay wag na po nating uulitin. Yun lamang po. At yan po'y magagawa natin sa kapangyarihan po ng Espiritu Santo. Natutulong sa atin, Sister Princess. Duduktungan ko pa yan sa susunod na araw sa Biyernes. Di pa tayo tapos sa mga topic na to Sa Biyernes itutuloy natin. Amen. Maraming pong salamat, Sister Princess. Sa iyong... Okay po. Okay po. Salamat, Sister Princess and Brother Ray. Ayun po. Babasahin ko lang po yung kay Sister Hilda. Siguro po dito na po tayo magtatapos. Wait lang po. Medyo mahaba po ito, Sister Hilda. Siguro po, ang kukunin ko lang po kalahati. Pipili po akong babasahin ko. Ayan. Ito po. Ate Joy, naririnig ba ako? Si Joy? Okay. Sounds Ayan. okay. Okay po. Ayan. Saan na ba yan? Sabi po ni Sister Hilda, ito po yung sakit ng isang persona. Ang maluwang po ang mga bibig at malikot ang mata at nahantong po sa mga bagay na hindi kanais-nais at yun na nakakasira sa relasyon ng sinuman. Hindi lang po sa panlabas nakikilala ang isang tao maging ang kanyang tunay na pagkatao, kung kaya't wala talaga tayong karapatang manghusga pagkat di alam nasa looban ng isang kinauukulan. Bagkus manahimik po at kung ano ang kanyang lalagayan at tingnan ang mabuti niyang gawa at hindi ang kanyang kasamaan. Huwag ipagyabang ang bukas pagkat hindi alam ang mangyayari sa kinabukasan. Sabi po sa Proverbs, hayaang nakakita sila ng mangpupuri sa sinuman, magandang gawa at maging mapagmataas. Pasensya na po Sister Hilda, yung mga letter mo po, meron pong mga siguro po wrong type po. Ang tunay po na relihiyon at tumanggap sa ating Panginoon ay may pagmamahal at pag-unawa at huwag manghuhusga at huwag maging makatotohanan po tayo at hindi hypocrite. Yung tama po, yun ang magpatawad ay minsan hindi na para hindi na malala pa kahit ano pa hindi na po maintindihan. Tunay na pagpapatawad at maluwang nasa puso. Kaya po na hindi lahat ng sekreto mo ay sasabihin sa isang kaibigan, pagkat ang kaibigan mo ay may isang mga kaibigan na pagsasabihan at pagsasaluhan ang buhay mo sa magulo, at hindi lahat ng sekreto ay ipapahayag sa iba. Sa Diyos na lang ipagkatiwala ang lahat, basta maluwag na ang puso mong magpatawad at magaan sa lahat. Ayun po, Sister Hilda, maraming po salamat. Hindi ko na po tatapusin.
Kasi po medyo yung letter po, yung letter by letter medyo may mga wrong type po. Maraming po salamat Sister Hilda sa iyong mga reflection. Sige po Brother Ray. Sa pagtatapos mga kapatid, para yung sinabi ni Sister Hilda, yung para wag na tayo machismis pa sa iba, wag tayo mamarites. Kasi ang marites minsan, Sister Joy, si Brother Sherwin, nanggagaling ito sa mga prayer request eh. Pwede po bang prayer request? O bakit? Ano ba prayer request? Kasi yung yung asawa ko, kasi ganito kasi ganyan. Inistorya na. Asawa ko ng babae. Oo. Kasi wag nyo na i-istorya. Basta sabihin nyo, pwede po bang mag-prayer request? Ano po ba request? Yung sambahayan po namin ay ipanalangin ninyo. Hindi yung, kasi ganito natulog sa ibang bahay, nangapit ba, ganun. Ay, sa tisima. Kakalat nga yan, ang daming nakarinig alam mo naman, patay tayo riyan, boy. So, yun lamang ang aking advice, Amen. Amen po. Maraming pong salamat mga kapatid at nawa tayo po ay na-bless sa ating pinag-aralan. And maraming pong salamat Brother Ray sa napakagandang pag-aaral. Maraming pong salamat sa salita ng Panginoon. Nawa ay atin pong maisakabuhayan po ang ating napag-aaralan. Ate Joy, ano pong gusto niyong sabihin? Okay, baka gusto natin na pakinggan si Sister Rose dahil siya ay bago lang nag-attend sa atin. Maski short message, baka meron po siyang ma-share sa atin. Para siya sige po ay po. maging regular natin. Di ba, Sister Rose? Yay! Thank you. Sige po, Sister Rose, go ahead po. Sister Rose, nakamute po. Doon sa mic mo siya i-ano. Ayan na po. Ayan, okay po. Nag-memoryanta kasi ako. Wow. Ano po, actually, minsan sa buhay natin bilang isang mananampalataya, umaabot talaga tayo sa ganung sitwasyon. Lalo na pag kailangan talaga mahaba ang ating pasensya sa mga bagay na ito. Ako sa karanasan ko bilang isang mananampalataya, sobrang haba ng aking mga pasensya, mga kapatid. So, at lagi tayong nakakunik kay Lord. So, pagka lagi tayong nakakunik kay Lord, ibig sabihin maiwasan natin ang mga bagay-bagay na imbes na marites ka, imarites na lang natin yung ating Panginoon. Actually, mga kapatid, dito sa amin, Brother Ray, sa Philinvest Socialized Housing, mayroon tayong planting church ngayon dito. So, every first Sunday ng month, meron tayong feeding. And then, alam mo ba, ang naiiwan, Brother Ray? Ako yung naiiwan every Saturday. Ako yung nag-entertain doon. Si Wala ka na kasama. Brother Fred, syempre, lagi sa bayanan. Tapos pag na-invite siya, so ngayon, nagtatawanan sila na, si Sister Rose, pastora na. Kasi, Talaga naman. ang hirap mag-alaga. Ngayon ko lang, first time ko lang naranasan, yung start ng planting church dito sa Philinvest Socialized Housing dito sa Alabang. Yes. Alam mo ba, sabi ko nga sa kanila, ako pa nagkukok, tapos ginagawa ko pang call center. May meeting tayo, may service tayo this Saturday. So, tapos syempre i-gather ko sila, yung mga friend ko, tapos syempre darating sila. Actually, may umaattend din siguro mga 15 to 40. Wow, marami yun Ipaghahanda ko pa rin sila ng pagkain, no? Friday pala. Ikaw pa rin, all around. Nagkukok ako ng pagkain nila. Kaya nga sabi ko, last Saturday, nag-meeting kami. Sabi ko sa kanila, kila pastor, tsaka sa mga layman, sabi ko, kayo, pinabayaan nyo na ako doon, Sabi ko, may dumadalaw naman ng mga iba't ibang church. Pero syempre, iba yung ikaw talaga yung mag-aasikaso sa kanila. Amen. So, naranasan ko na, medyo mahirap pagka nagbuo ka ng mga ganitong mga kaibigan natin na bago pa lang, hindi actually mga
mga ano pa sila hindi pa sila, nag-start sila for Bible study. Pero ganun, kailangan ko ang prayers ninyo. Amen. Oo. So, alam mo ba, na ano ako, na masaya ako, strong ako para sa kanila. At lalo siyempre kay Lord. Hindi ako maging strong kung hindi dahil kay Lord, no? Oo. At so masaya ako sa pag-gather sa kanila, no? Tapos every Monday sinasamahan ko yung dalawang naka-schedule doon na Oo. layman galing sukat from 9 a.m. hanggang 3 p.m. So sasamahan ko doon sa iba Oo. Bible study nila. So Galing. Galing. Oo. alam mo, mga kapatid, si Sister Rose maraming trabaho, tapos headache pa ako sa Muntinlupa, kaya ang dami. Nagre-reels pa, Sister Joy. Hi! Okay lang yan, Sister Rose. Ganyan din ang aking kalagayan dito sa church namin sa Orawa. Kaya ang Panginoon Okay, hindi mga tayo niya kapatid, 1 pababayaan. minute. 1 Okay, minute 1 more. minute na lang po ang ating chikahan. Sayang out. maigsi. Sabi ni- Maraming salamat po sa inyo. Accept niyo po ako dito. And then, Apo. syempre, pagka may time ako, yan, invite niyo ako. Ay, invite niyo rin ako. Yan. Tinan mo ha, kahit nandito ako, may duty ako dito sa office. Nag-join ako sa inyo. Thank you, Amen. Thank you, Sister Rose. Thank you, Sister Rose. Oo. Thank you, Sister Rose. Kamusta Welcome kay po. Brother Alfred? Kamusta Yes kay Brother po. Alfred? Mamaya. Okay. Thank you po. Ayan, maraming pong salamat at mula ngayon makakasama na po natin si Sister Rose sa ating grupo. Thank you po and warm welcome po, Sister. And maraming pong salamat sa inyong mga kapatid at tayo po ay dadako na po sa pagtatapos. And ang ating mga prayer request po ay na kay Sister Jenny na po. Ay nihiling ko po kay Brother Ray na ibigay ko na po sa inyo ang ating closing prayer po. Panginoon po naming Diyos, Ama naming banal na sa mga langit po kayo. Isa pong kagalakan sa aming mga puso na ang bawat isa po sa amin ay magkalakip-lakip, magkasama-sama, na upang pakinggan po namin ang mahalaga mong pabalita. Natunghayan na naman po namin, Panginoon, ang isang napakagandang aral na itinuturo mo sa iyong mga anak. Upang kami po, Panginoon, ay huwag madamay at huwag masama sa anumang gawa ng sanlibutan ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa kapangyarihan po ng Espiritu Santo na ang mga araling ito ay maging bahagi po ng aming buhay. Tulungan nawa kami ng inyo pong banal na Espiritu Santo upang magawa namin ang iyong kalooban at kami naman po'y maging karapat-dapat, maging ang aming paglilingkod, maging ang aming mga samot dalangin ay maging katanggap-tanggap po sa inyong banal na harapan. Sa mga oras na ito, O Diyos, matapos po naming mapag-aralan ng iyong mga ginintuang aral, iniluluhod po namin sa inyo at dinadalangin namin ang bawat pasanin ng bawat isa po sa amin. Ano man po, Panginoon, ang aming mga karanasan na aming dinaranas sa buhay. Maging ito man po'y pagsubok, maging ito man ay mga suliranin sa buhay, anumang mga karamdamang aming dinaranas ay iniluluhod po namin sa inyo, Panginoon. Naway magkaroon ng kasagutan na mula po sa inyo. Kayo ang aming pag-asa, kayo, Panginoon, ang aming kalakasan, kayo rin po ang aming kagalingan. Idinadalangin ko po, Panginoon, unang-unang sa lahat, kaming lahat na narito na nagkatipon, dalangin namin ang bawat sambahayan na aming kinakatawanan, mga mahal namin sa buhay. Nawa, O Diyos, ingatan niyo po sila. Kung sila man po'y malayo sa piling namin, idinadalangin namin na sila'y ingatan ng iyong mga anghel. Idinadalangin din po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin ang aming mga kahilingan. Dinadalangin po namin si kapatid na Toti Santos, ang kanyang suliranin,
at ng kanyang dinadala ngayon ay dalangin namin na magkaroon ng kasagutan. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang pamilya ni Brother Sherwin Sarmiento. Dinadalangin namin, Panginoon, ang kanilang mga future plan ng kanilang sambahayan. Naway magkaroon ng katuparan upang sila, Panginoon, ng kanyang sambahayan ay magkasama-sama, magsasama sa isang paglilingkod. At gayon man, Panginoon, hindi sila magkakahiwalay na lugar. Idinadalangin din po namin ang kahilingan at dalangin kay Sister Rose Dukusin, ang kanyang pasanin, ang kanyang gawain upang makahikayat ng maraming kaluluwa at sa kanilang church planting. Panginoon, kayo po nakaakita. Naway tulungan ng mga matatanda sa iglesia at ang mga layman na kumakatulong sa kanila na naway maraming kaluluwa ang madala sa inyong banal na paanan. Dinadalangin din po namin, Sister Maririna, ang kanyang pasasalamat sa Panginoon na matapos ang kaarawan ng kanyang anak. Salamat po sa kalusugan at kalakasan ng kanyang anak na iyong pinagkaloob at sa kaarawan na idinagdag mo sa kanyang anak. Kaya din po, Sister Rosa Tunakaw, dalangin po namin ang kanilang kalusugan at saka si Motohiro na ay na sana po'y mawala ang kanyang dinadalang mga bisyo sa kanyang buhay. Matuto pong kumilala sa inyo at maglingkod sa inyo balang araw. At gayon din ang anak ni Sister Princess na meron pong karamdaman. Panginoon, dalangin po namin na magkaroon po ng recovery ang kanyang anak at dumating ang oras at araw at panahon na sila po'y magkasama-sama. Gayon din ang prayer request ni Ate Marie na ang kanyang mga kapatid na sana'y makaatin na po sa kanya sa pagdadalo po sa bahay-sambahan. Kaya hindi Sister Amy, si Auntie Amy, dalangin namin ang kanyang kalusugan. Kaya hindi Sister Joy, Brother Hero, Sister Irene. At kaya hindi si Mamang na meron din pong kahinaan ng kanyang pangangatawan. Dalangin namin ang kanilang kalusugan. Panginoon, di na po namin maisa-isa ang lahat. Kayo po nakababatid, ang lahat ng ito'y pinagkakatiwala namin sa inyo. At sinasampalatayanan namin ito'y aming tatanggapin. At dalangin namin, Panginoon, sa aming pansamantalang paghihiwalay bawat isa. Naway ingatan niyo po kami ng iyong mga anghel, ngayon po't magpakailanman, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Amen po. Maraming pong salamat mga kapatid sa na po, Friday na po ulit. Magkikita-kita po tayo. Naway, mag-ingat po kayong lahat. Maraming po salamat, Brother Ray, at sa bawat Thank you. Ayan po. Sister Rose, Brother Sherwin, Ayan. see you next time. Bye-bye. Bye-bye.